So, hello guys. So, ito po yung gawa ko. Ipapaliwanag ko lang dito kung paano yung workflow nito. So, ito yung floor area na to. Ito yung work area 1. So, may kita nyo ito yung work area 2, 3, and 4. So, 5 sample lang po na PC yung ginawa ko or device. So, kada work area ay mayroong switch. Yan. Yan, kumbaga lahat ng devices ay nakakonect sa main switch. Same as well as sa work area 2 and 3 and 4. So, alam naman natin na magkakakonect sila. So, magbibigay tayo ng halimbawa dito. So, yung PC1 at PC2. Tignan natin kung magkoconnect sila. So, if ever na magre-return ba sila. So, kailangan lang makita natin na mag-check. Yan. Yan, yun yung PC 2 at 3. So, kailangan lang natin makita na mag-check ito. So, ibig sabihin yan, kapag connected sila sa PC 3, ay yung 2 at 3, ibig sabihin gumana yon. So, paano naman kung ibang devices ang galing yung sa work area, so ibang work area, so doon na po papasok yung backbone. So ayan guys, makikita nyo po yan. Ayan, diba? So paano nyo makikita kung ano yung flow nyan, paano may ihatid yung data. So makikita nyo dan yung sa backbone nyo. So yung backbone ay mission nya ay galing sa switch papunta sa main server niya, papunta naman sa equipment room. Ayan, sa equipment, then papunta sa devices, sa mga devices. So, ganun yung travel ng ng backbone niya. So, testingin natin kung gagana ba siya. So, yung galing kay PC3 ay papunta sa PC1 sa kabilang area. So, kailangan makita natin na dapat magra-run yung data. So, yan. Ayan, so makikita nyo dun sa taas na dumaan siya. So, mapapansin natin na may yung dumaan niyo yung yung envelope. So, hindi yan. So, kailangan mag-green yan siya. Ayun, diba? So, nakita na natin kung yung information or message. So, kailangan may ibalik niya may ibabalik siya sa mismo pinanggalingan niya. So, ibig sabihin, ganun yung flow nun. So, same lang din kung, for example, yung example kayo ng message from PC1 sa work area 1 to another zone ng work area. So, magkaka-connect pa rin yan sila as long as connect yung switches o devices sa isa't isa. So, ayun lang.